Mga tips paano bumili ng minivan. Coming up. Kung nakapag-decide na po kayo na bibili ng minivan, makakatulong po yung information na ito. Disclaimer lang, ang ibabahagi ko po sa inyong mga tips ay based sa aking personal knowledge, based sa aking experience as owner ng minivan na more than 1 year na. Sa mga hindi pa po nakakaalam tungkol sa minivan, itong ganitong klaseng sasakyan ay galing po ng Japan. So pinapadala po yan dito sa Pilipinas. Ang ginagawa nila, china-chop-chop nila yung parts ng sasakyan para kumasya doon sa container at marami silang mailagay sa isang malaking container tapos pinapadala sa Pilipinas. Pagdating dito, saka lang siya ina-assemble ng mga builders at ng mga sellers ng ganitong unit. Kaya wala po kayong mabibiling brand new nito dito sa Pilipinas. Kaya dalawang klase lang ng minivan ang pwede nyo mabili. Pwedeng bagong build or second hand. Tip number 1 ay yung seller o yung builder. So ito po yung isa sa pinakaunang i-consider ninyo pag bibili kayo ng minivan. Marami pong mga legit na bilihan ng minivan mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Kailangan lang po ninyo i-check yung kanilang background. Kung ano na yung mga status ng unit na nagawa po nila. Meron din mga legit businesses tulad ng minivan ko. Nabili siya sa isang company, yung Multicab. Rusco meron din. So napakaraming mga malalaking companies ang nagpo-provide ng ganitong klaseng sasakyan or gumagawa ng ganitong sasakyan. Kung nakabili po kayo sa builder or sa mga malalaking company, walang problema kasi meron kayong pwedeng puntahan para sa maintenance or problema doon sa unit. Meron silang after sales support. Tulad ni Dodong Laagan, alam ko meron yan siyang support. Kahit malayo doon sa Davao, pwede nyo siyang tawagan kung nagkaroon ng problema yung unit na galing sa kanila. Sa mga malalaking company naman, mas madaling kausap kasi nandyan po sa inyo. So, check nyo lang po kung anong company, kung meron bang Rusco o meron bang Multicab dyan sa inyong probinsya. Doon na lang po kayo bumili. Kaya lang, medyo may kaibahan yung presyo compared sa mga builder. May mga builder po kasi na hindi ganun kataas yung presyo ng ganitong klaseng unit. Paano naman kung second hand yung nakita ninyo at nagustuhan yung unit? Ano yung mga dapat nyong i-consider? So una, i-check nyo po yung makina ng sasakyan. Pwede kayong magdala ng mekaniko. Sila lang po kasi yung makakapagsabi sa inyo kung okay pa yung makina ng sasakyan. Pero kung meron kayong experience sa pag-aayos or pag-maintain ng makina, malalaman nyo po yan sa tunog, sa takbo, no? Pwede nyo i-test ride yung sasakyan. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa sinasabi nung nagbebenta. Ipacheck nyo po talaga sa mga mekaniko para malaman kung okay pa yung makina. Kasi may mga owner, hindi naman lahat, na medyo pabaya at hindi ganun ka maalaga sa unit. Natutuyuan ng langis, tapos ang tagal magpalit ng langis, so pwedeng magka-problema yung makina. So kailangan po talaga ipacheck nyo sa mekaniko. Next tip ay yung kaha mismo. I-check nyo po kung okay pa yung kaha ng sasakyan. Pwede nyo pong katukin pagka tunog lata, ibig sabihin okay pa, manipis yung masilya. Pero pagka iba yung tunog, parang makapal na plastic, ibig sabihin natupi or nabangga yung unit, kaya tinapalan ng makapal na masilya. So yan po yung natutunan ko rin sa pintor na gumawa doon sa isang sasakyan namin. Tapos kung meron po kayong kilala na car wash, pwede nyo po i-test drive yung sasakyan at dalhin nyo po doon sa car wash. Then meron silang mga ramp yan doon. So paalam lang kayo sa may-ari ng car wash kung pwede nyong i-akit ng konti dun sa ramp yung unit para makita nyo po yung ilalim ng sasakyan. Kasi minsan maganda nga yung labas pero yung ilalim puro kalawang na pala. Puro sira na yung mga parts sa ilalim. So mas maganda pati yun ay masilip po ninyo. Yung mileage importante rin malaman para alam nyo kung gaano nakatagal at kalayo yung tinakbo ng unit. Next tip ay yung interior. I-check nyo po yung seat belt. Kung yung seat belt po ay may marka ng tubig or putik, ibig sabihin nalubog po sa baha itong unit. Kasi
Alam naman natin nung mga nakaraang taon, binaha yung Pilipinas. So may mga lugar po na talagang lubog, pati yung mga sasakyan. So mas maganda, ma-check nyo po ng maigi yung unit. Tapos pati ito, yung mga ilalim ng dashboard, itong compartment dito, i-check nyo yan kung may mga putik or iba na yung itsura. Kung kinakalawang yung mga bakal dito, yung mga parts dyan, ibig sabihin nalubog nga yung unit. Tapos yung isa pang tinitignan ko, pag maayos yung dashboard. Yan, pagka malinis yung dashboard, ibig sabihin bago pa. May mga unit kasi na ang ganda nga nung labas pero yung dashboard niya, alam mong nirepaint na, alam mong hindi maganda yung quality. Ibig sabihin po nun, sobrang tagal na ng unit. Dinaan na lang sa pintura. So ito pong unit ko pala, nabili ko to second hand. Nung nakita ko po yung interior, maganda pa. Sabi ko mukhang okay pa ito. Tapos chinek namin, okay pa yung kanyang kaha, pati ilalim, maayos pa. So wala ako masyadong naging problema dito sa unit. I-check nyo rin po yung ilalim ng carpet. Ayan, tanggalin nyo po yung mga goma, yung mga rubber mat, pati po yung carpet para makita nyo po kung buo pa yung sahig. Kasi minsan natatakpan yan, kalawangin na pala. Second hand po yung unit, given na may mga gasgas, given na may mga tupi or bangga yung unit. So kung i-check nyo na lang ng maigi kung sobrang laki ba ng damage. Kung sa tingin nyo po konti lang, pwede na yun. So tulad dito sa unit ko, nung nabili ko meron na siyang bangga. Pero hindi naman big deal yan eh. So nasagi lang siguro yan nung umatras yung dating may-ari. Minsan may makikita po kayo na parang hindi maganda yung pagkakadugtong. Yan, kasi itong mga minivan, gaya ng sabi ko kanina, putol-putol po ito pag dumating sa Pilipinas. Baklas yung bintana, yung pintuan, yung salamin, yung bubong, tanggal yung makina, pati yung interior, yung mga upuan, baklas-baklas po yan. Kaya minsan pagka dinugtong nila, yan, hindi maganda yung pagkakakabit. Very obvious yung pinagdugtungan ng mga bakal. Tapos kung second hand yung nabili ninyo, talagang i-double check nyo yung mga electronics niya. Tulad dito sa unit ko, ito po ay power window. Pero yung power window niya dito lang sa driver seat tsaka sa front seat. Yung dito ay manual. Yan, manual siya. So ngayon po na experience ko, may time na ayaw bumaba nitong bintana na to. Pero yung sa kabila walang problema. Pero ito nagloloko. So tapatingin ko pa sa mekaniko kung anong problema ng bintana. So basta, the more electronics na meron yung unit ninyo, mas marami yung posibleng maging problema. Sa ibang unit, power window na yung sliding door, tapos pati yung pagbukas mismo na pinto, pinipindot na lang tapos kusang bumubukas. So mas marami po yung electronics, mas maraming pwedeng maging problema yung inyong sasakyan. Pero kung hindi naman kayo ganun kapihikan at talagang gagamitin nyo yung van sa pangharabas, pang off-road, pang biyahe-biyahe, ang masasuggest ko, less yung mga electronics. No? Kung manual, yung bintana, mas okay. Kahit po yung sa harap, power window, okay na. Tulad sa unit ko. Yung pintura ng unit ko, ayan, nababaklas na. Bagay sa kanyang pangalan na si Bakbak. Nababakbak na po yung pintura. Pero bakbak kasi, may syndrome kasi dito sa Palawan, yung kambak-kambak syndrome o yung balik-balik. So, dun po galing yung word na bakbak. So, malayong kamag-anak siya ni Bokbok, yung minivan ni Mayor TV. Yung isa pang tip na ibabahagi ko sa inyo, i-check nyo po yung expiration ng gulong. Yung nabili kong unit, inabot lang po ng 1 year mula nung nabili ko yung unit. Sumabog na yung isang gulong. Labas-labas yung kanyang mga ply. So medyo luma na yung gulong na nakakabit. Doon pa lang sayang. Pero kung makakabili kayo ng unit at yung gulong na nakakabit ay hindi pa mag-expire, may nakalagay po dyan na taon. So yun po yung titignan ninyo para makasigurado kayo na sulit pati yung gulong na mabibili nyo, no, kahit second hand yung unit. Tapos may natutunan po kung
tip din na natutunan ko sa YouTube para daw tumagal yung gulong natin. Meron tong capacity. Karamihan ng gulong umaabot siya ng 48 to 51 PSI. Tapos madalas ang kinakarga natin sa gulong ay 32 lang. Sabi niya, mas maganda raw kung ilalagay natin ng 38 para pantay yung lapat ng gulong dun sa semento. So hindi siya mapupudpod. Kasi kung mapapansin natin, madalas napupudpod yung gulong sa gilid kasi malambot po yung gulong. Lalo na pagka may karga. Tapos 32 lang yung hangin na nakalagay dyan. Kung ilalagay natin ng 38, marami po siyang advantage. Makakatipid kayo sa gasolina kasi mas less yung friction dun sa kalsada. Tapos tatagal yung inyong gulong, hindi mapupudpod yung gilid, pantay yung pagkakapudpod niya. Kaya lang ang disadvantage naman nun ay matagtag kasi sobrang tigas na ng gulong. Napaka-importante rin malaman kung ano yung status ng battery. Kung bago yung battery, walang problema. Pero kung medyo matagal na, mahigit 1 taon, i-double check nyo na, baka mahina na yung battery. Lalo na po pag yung unit nyo ay automatic, hindi nyo po siya push start. So talagang kailangan i-jump start or palitan na yung battery. Pagdating naman po sa aircon, pwede nyo ipa-check kung may problema. Baka may singaw yung sa mga hose niya kaya mahina. Baka magtaka lang po kayo mahina yung aircon. Actually, mahina po talaga yung aircon ng minivan. Ang nakaka-experience lang ng lamig, itong nandito sa front seat tsaka yung driver seat. Dito sa back seat, may konti. Kung maglalagay kayo ng fan, mahihigop niya at may ibabato yung malamig na hangin dito sa likod. Pero hindi niya po kayang palamigin ng gusto yung loob ng minivan tulad ng mga ibang sasakyan. Pero pwede naman, pwede siyang ipaayos, pwedeng mag-upgrade kayo ng parts ng aircon kung gusto niyo talagang lumamig yung buong sasakyan. Pero sa presyo ngayon ng gasolina, magdadalawang isip kayo kung gagamit pa kayo ng aircon. Mahalagang tip din na alamin natin yung status ng sasakyan. I-check nyo po yung papel kung wala siyang LTO alert, kung siya mismo yung may-ari kasi bibilin nyo nga siya para wala kayong maging problema in the future. Tapos i-check nyo rin yung registration kung naisama yung mga carrier sa taas. Kailangan po kasi yan nasa registration. 100 lang naman. Kasi baka meron nakakabit dun sa sasakyan ninyo tapos dun sa rehistro wala. At bigla kayong nahuli, pwede kayong magbulta. So i-check nyo rin po kung kasama yung top load dun sa registration. So i-check nyo rin po yung upholstery kung maayos pa, malinis ba siya. Kung durug-durug na, mapapagastos kayo. Kasi mahal din po yung magpa-upholstery. Dito sa amin, umaabot yan ng 8 to 10,000 yung mga ganitong upholstery. So, dagdag gastos yun kung bibili nyo yung unit at sira yung upuan. So, yan lang po yung maibabahagi ko sa inyo ng mga tips sa pagbili ng second-hand na unit. Kung meron pa akong hindi nasabi at meron kayong nalalaman na makakatulong sa ibang tao para makapag-decide kung bibilin ba nila yung unit o hindi, please pa-share naman po sa comment section. Maraming salamat. Bye-bye!